Magandang hapon po. Tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Our great and holy God, pauna na yung aming pasasalamat sa mga mensahe at katuruan na aming napakinggan kaninang umaga. Lord, katulad nung narinig namin, ilagay mo kami sa posture ng humility ngayong oras na ito. Panginoon, ibaba mo at itama mo ang aming mga puso. At kung paano mo kami sinamahan kaninang umaga, Lord, nawa ay mas madama namin yung presensya mo ngayon sa kalagitnaan namin. If your presence will not go with us, Lord, do not let us gather ngayon, Panginoon. And then, i-prepare us, Lord, to really meet you sa pangaral na ito. Remind us that we are entering a holy ground and this is not a playground, Panginoon. And we really have to worship you with all our heart. Panginoon, you know yung condition ng inyong tagapagturo and Lord, you know my constitution. That's why I really pray that you will help me and you will sustain me as I proclaim your excellencies ng inyong salita. And help us, Lord, na makinig as if this will be the last message that we will hear. And help me to preach as if this will be the last preaching na ipapangaral dito sa pulpitong ito, Panginoon. Be with us, O God. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Pansamantala nating iiwan ang ating series sa Malakay at tutungo tayo sa isang isolated message sa libro ng Amos chapter 4, verses 4 to 13. Again, Amos chapter 4, verses 4 to 13. Verse 4, Come to Bethel and transgress, to Gilgal and multiply transgression. Bring your sacrifices every morning, your tithes every 3 days. Offer a sacrifice of thanksgiving of that which is leavened, and proclaim free will offerings. Publish them, for so you love to do, O people of Israel, declares the Lord God. I gave you cleanness of teeth in all your cities and lack of bread in all your places. Yet you did not return to me, declares the Lord. I also withheld the rain from you when there were yet 3 months to the harvest. I would send rain on one city and send no rain on another city. One field would have rain, and the field on which it did not rain would wither. So 2 or 3 cities would wander to another city to drink water and would not be satisfied. Yet you did not return to me, declares the Lord. I struck you with blight and mildew, your many gardens and your vineyards, your fig trees and your olive trees, the locusts devoured. Yet you did not return to me, declares the Lord. I sent among you a pestilence after the manner of Egypt. I killed your young men with a sword and carried away your horses, and I made the stench of your camp go up into your nostrils. Yet you did not return to me, declares the Lord. I overthrow some of you, as when God overthrew Sodom and Gomorrah, and you were as a brand plucked out of the burning. Yet you did not return to me, declares the Lord. Therefore, thus I will do to you, O Israel, because I will do this to you, prepare to meet your God, O Israel. For behold, he who forms the mountains and creates the wind, and declares to man what is his thought, who makes the morning darkness and treads on the heights of the earth, the Lord, the God of hosts, is His name. Maituturing ang aklat ng Amos na isa sa mga least familiar at less read na book sa Bible. Marami kasi ang nahihirapan na basahin ang propesiyang ito dahil na rin sa disturbing at sobrang depressing ng tema nito. Nakasentro kasi ito sa mga social injustices na nararanasan ng mga underprivileged, ng mga oppressed at voiceless na mga tao sa Israel
sa panahon ng golden era ng kanilang bayan dahil tinatamasa ng Israel ang national prosperity. Ipinadala ng Diyos si Amos mula sa southern kingdom ng Judah patungo sa northern kingdom upang kondenahin yung evil lifestyles ng mga privileged at powerful na mga tao sa Israel na nang-aabuso at nang-aalipin ng mga may hirap na mga tao. Their prosperity kasi led them to trample on the poor like they were dirt. Tinatapak-tapakan lamang nila at sinasamantala ang kahinaan at pangailangan ng mga ito. At upang ma-maintain nila yung materialistic at luxurious na lifestyle nila, nangingikil ang mga ito ng buwis, tumatanggap ng mga suhol at pinagnanakawan nila yung mga tao. Kumbaga, they make the poor people poorer and more necessitous than they were. At hindi lamang yan, ginagamit nila yung influence at power nila para i-deny yung justice to the poor at para tanggalan ng karapatan sila mismo sa kanilang sariling ari-arian. At ang pinakamatindi pa dito, some men were using this poor woman immorally. Pinagsasamantalahan nila ang mga ito. Pero kung inaakala nyo na ito na yung pinakamatindi nilang kasalanan nung panahong iyon, ay nagkakamali tayo. Hindi pa ito yung pinakasukdulan ng kanilang kasalanan. The full extent of their sin was their false worship and idolatry. Engaged sila sa mga cultic activities at pagan religious practices. Mas pinili kasi nila na paglingkuran yung mga Diyos-Diyosan that they had fashioned and designed for themselves kaysa sa Panginoon. Dahil na rin ito sa pangunguna ng kanilang hari na si Jeroboam na siyang nagreforma ng pamamaraan ng pagsamba at paglingkod sa Diyos. Imbes kasi na papuntahin niya yung mga taong ito sa Jerusalem upang sumamba at mag-alay sa totoong Panginoon, nagtayo na lamang ito ng mga dambana at mga imahe ng kanilang mga false gods sa mga holy places na dedicated lamang dapat kay Yahweh, tulad nga ng Bethel at Gilgal. Nagtayo sila ng mga rival worship centers upang mapigilan yung mga tao ng Israel na magpunta pa sa Jerusalem. At nag-establish din si Jeroboam ng mga holy days at even yung Levitical priesthood ay iniba niya. Pumili siya ng mga men of his own choosing. Pero ang nakagulat pa dito, sa kabila ng lantaran at hayag-hayagan nilang mga kasalanan, ang mga taga-Northern Kingdom ay nagpapakita ng excessive na religiosity. Sobrang super spiritual sila. Pinaniniwalaan kasi nila that they are safe from any judgment from God basta regularly nagtutungo sila sa templo. Akala kasi nila, napiplease nila ang Panginoon kung maglilingkod sila at sasamba sa mga Diyos-Diyosan even though they are oppressing and abusing others. They thought that their zealous worship will give them a pass for oppressing the poor. Na as long as may ginagawa silang mga religious activity, ay hindi sila sasaktan o papaparusahan ng Panginoon. Pagpapasensyahan at kukonsintihan sila ng Diyos. But little did they know that their worship is not acceptable to God. In fact, it was so disgusting sa kanya. Kaya nga gugulatin ni Amos ang lahat sa kanyang magiging invitation dito. Nakakashock yung paanyaya niya sa verse 4 nung sinabi niya that come to Bethel and transgress. At Gilgal, multiply your transgressions. Actually, para itong parody. Ito yung sinasabi, di ba, ng priest when they are calling the people na sumamba sa templo. Kumbaga parang spoof yung ginagawa dito. Isa tong mocking command. Kumbaga sarcastic na call to worship yung ginawa ni Amos dito. Nais daw niya na magpatuloy yung mga tiga-Israel na magtungo sa Bethel at sa Gilgal sa anong dahilan? Upang paramihin daw yung kanilang mga kasalanan. Because that is actually what they do when they go to their temples for false worship. Ito naman talaga yung ginagawa nila. They go to church just to increase their sins. Lalo lang nilang pinaparami
ang kanilang mga kasalanan dahil sa kanilang false worship. Imbes na sabihin niya na come and worship, ang sinasabi niya dito, come and sin. Kasi in their false worship, God is not pleased. And indeed, they only multiply their transgressions. At mapapansin natin, susundan ito ng sunod-sunod na mga panunuya sa kanilang invalid religious profession. Hihikayatin pa ni Amos ang mga ito na mag-alay araw-araw sa temple. Nahigitan nila yung pangkaraniwang practice na once a year na sacrifice para lang mapatunayan na sobrang super spiritual sila. At patuloy din niyang i-encourage yung mga taong ito na mag-bring ng tithes every 3 days. Nung panahon kasi ito, ang regular or yung pangkaraniwan na tithe was to be brought every 3 years. Pero nais na Amos, gawin daw nila to. Imbes na kada 3 taon, ay gawin nila kada 3 araw. Dahil kahit naman daw mag-tithe sila every 3 days, it would not matter. Wala namang diferensya because it's not pleasing to God. Hindi naman sila nag-earn ng forgiveness, pero nag-a-add lang to sa kanilang mga sinfulness. Patuloy din niyang imamak yung kanilang corrupt sacrifices by suggesting na yung dadali nilang sacrifice of thanksgiving ay dapat merong leaven, dapat may lebadura. Alam natin na mahigpit na pinagbabawal ang mga sacrifices o offerings na meron nito. Dahil ang paghahandog ng leavened bread ay isang violation sa Mosaic ritual. Ang sinasabi lang naman ni Amos dito is that they might as well offer breads na merong leaven kasi hindi rin naman tinatanggap ng Diyos at hindi naman pleasing yung nihahandog nila. Mas mabuti ng haluan nila ng lebadura yung kanilang mga alay dahil hindi rin naman katanggap-tanggap yung mga ito. At i-encourage din ni Amos na ipagyabang at ipangalandakan daw ng mga ito yung halaga ng kanilang free will offerings. Yung free will offerings, supposedly this is a private matter. Dapat ito ay between lang sa individual at sa Panginoon. Pero sabi ni Amos dito, ipagyabang daw nila ito dahil ito naman talaga yung gusto nila. Gusto nila na ipangalandakan sa mga tao yung laki ng halaga na binibigay nila sa templo para ma-demonstrate o ma-flaunt nila yung religiosity nila at they can brag about their spirituality. Not knowing that while they do these things, they are only sinning. Dahil wala sa mga religious exercises na ito ang nagpapa-improve ng kanilang standing with God. Sa halip, mas lalo lamang nagagalit ang Panginoon because it was all idolatry. Ang gusto ng Diyos, more than these religious practices, ay ang repentance nila. Mas nais ng Diyos na magsisi ang mga ito kaysa yung mga ceremonial at mga ritual ay gawin nila. At narito nga si Amos para tawagin yung mga tao ng Israel sa pagsisisi at balaan sila sa impending judgment at destruction dahil sa kanilang religious apostasy. Pero tila hindi nila papakinggan yung foreign prophet na ito. Gagamitin nila yung pagiging foreigner ni Amos na excuse para i-ignore yung mga message, yung mga warnings ng judgment. Dahil dayuhan lamang ang prophet na ito, madali nilang nire-reject yung message niya. At mas gugustuhin pa nilang mag-perform ng ritual, ng ceremonial action, mag-donate, mag-tithes, at magkaroon ng attendance na kompleto kesa mag-repent. Kaya nga, hindi na lang warnings ang gagawin or hindi na lang salita o babala mula sa propeta ang ipapadala ng Diyos. Sa pamamagitan din ng covenantal curses ay babalaan niya ang mga ito. Magsesend ang Panginoon ng numerous disasters para ibalik yung mga tao niya sa covenant. Ayon sa verse 6, God gave them cleanness of teeth. Yung cleanness of teeth is not a dental problem. It refers to clean teeth because of lack of food to eat. Malinis yung kanilang mga ngipin kasi wala na silang makain. At sinadya umano to ng Diyos para ma-humble at ma-lead sa repentance ang mga ito. But the problem is, God made them hungry, but they never got hungry for God. They continued to ignore Him. At hindi lang yan, kahit yung pag-ulan daw, pinigilan daw ng Panginoon
sa mga panahon na kailangan nila ito para sa kanilang mga ani. Pinahintulot ng Diyos yung kakulangan ng tubig sa kanilang bayan upang lumapit daw at manumbalik ang mga ito sa Kanya. Yet the message did not get through them. Alam nyo, mas pinili pa nila na maglakbay at lumipat ng kabilang bayan upang mag-igib ng tubig kaysa lumapit sa Diyos at manalangin. At ayon pa sa prophet, kahit daw yung hangin at yung temperatura, kinontrol ng Diyos upang amagin para pestehin at malanta lahat ng kanilang mga pananim. Nag-send din siya ng mga epidemic na fatal disease. Pero ganun pa rin, pinili pa rin magmatigas ng mga idolatrous worshippers na to ng Israel. Kung iisipin natin, yung mga gantong pangyayari should already drove them to repentance. Dapat ay nagsisi na sila sa tindi ng mga pinakawalan na covenantal curses ng Diyos. Pero hindi. At alam nyo, kahit yung pagkamatay daw ng mga kasama nila, pinahintulutan ng Diyos just to bring them to their senses, just for them to repent. Pinahintulutan ng Diyos na matalo sila sa lahat halos ng kanilang gera para lang ma-realize nila na kailangan nilang bumalik sa Diyos. Kahit daw napupuno na ng amoy ng bangkay na naaagnas yung lugar nila, hindi pa rin sila tumugon. Pinuksa na sila ng Diyos tulad nung sa Sodom at Gomora, pero hindi pa rin nila gumawang tumalima sa Diyos. And then lastly, sa verse 11, inahilintulad sila sa isang brand plucked out of the burning. Ang picture dito ay isang kahoy na nasusunog at nagbabaga, pero inaalis bago siya maging tuluyang abo. Kumbaga, pinapaalala ng prophet dito na yung ginawa ng Diyos na niligtas sila para mag-survive sila sa mga judgment na ito. Niligtas niya ang mga ito mula sa tuluyang pagkatupo sa kanyang galit, but wala pa rin silang naging response, kundi ang maging hardened yung kanilang heart. Even though God spared them ng ilang beses, hindi pa rin sila bumalik sa Diyos. God sent calamity after calamity just to try and get their attention at para lang mag-generate ng repentance sa kanilang hearts, pero wala pa rin itong effect sa kanila. The Lord was speaking to them through the calamities, pero hindi sila nakikinig. They took none of these warnings seriously. Kaya nga multiple times sa passages na ito, narinig natin yung nakakalungkot na mga kataga, yet you have not returned to me. Isa itong expression ng pagkadismaya ng Diyos dahil nagpatuloy yung unrepentant attitude ng mga ito after all of this. Ang daming binigay sa kanilang opportunity para mag-repent at bumalik sa kanyang covenant, pero hindi pa rin sila tumalima sa Diyos. You see, ganito katindi ang pagnanais ng Diyos na maibalik ang kanyang mga tao sa kanyang covenant. Ganito katindi ang pagnanais ng Diyos na magsisi ang kanyang mga tao at ibalik ang mga ito sa tunay na pagsamba sa Kanya. Na bukod sa kanyang mga babala at mga salita, handa niyang gamitin ang probidensiya para lang maibalik tayo sa Kanya. At dyan manggagaling yung mensahe natin ngayong hapon, that God would even act through His providence to bring His wayward people back to a genuine worship of Him. Church, ganito ka-desirous, ganito kasigasig ang Panginoon na maibalik yung mga tao niya sa Kanya at sa tunay na pagsamba. That even His providence gagamitin niya just to generate repentance sa puso ng Kanyang mga tao. He will design, He will arrange, He will orchestrate ito para maging means of calling His people back to Him. Yung providence parang tailor-made. Customize ang providence ng Diyos para maibalik ang Kanyang mga tao. Kaya nga when bad things and calamities happen sa life natin, maaaring paraan ito ng Panginoon para maibalik tayo sa Kanya at manumbalik yung taus-puso nating pagsamba sa Kanya. Maaaring nangyayari yung mga painful events sa buhay natin to cause us to turn to God rather than to continue to
to our sinful path. Baka yung mga trials and sufferings na pinagdaraanan mo ngayon are gracious, providential messages para bumalik ka sa Panginoon. Maybe the Lord was speaking to you right now through the calamities na inaalaw niya ngayon sa buhay mo. Baka all this time, kaya mo nararanasan yan because God has been trying to get your attention. Pinahihintulutan niya yung mga dark providences na yan dahil ayaw niya na magtuloy-tuloy ka sa paglayo at panlalamig sa Kanya. Makikita natin dito, hindi sadista. Ang Diyos na gusto ka lang niyang pahirapan. Hindi Kanya pinagtitripan lang. Kaya mo yan nararanasan dahil ang gusto niya, ibalik ka sa fellowship sa Kanya. Yung mga calamities na to was a mixture of mercy and judgment. Nakadesenyo lang talaga para ibalik ka sa Panginoon. There was so much mercy doon sa mga afflictions at sa mga rebukes na binapahintulutan ng Diyos sa buhay natin. Binibigyan tayo ng maraming pagkakataon for us to come back and to come home to Him. He is giving His wayward people like you and like me ng napakaraming chances, napakaraming opportunity to repent. Makikita natin dito, no? He will not let you go ng ganun-ganun lang. Hindi ka basta-basta pakakawalan ng Diyos. Lahat ng pwede niyang gawin, gagawin niya. Maibalik lang yung kanyang mga tao. At wag naman sana, kung pakakawalan ka man niya, makakaasa ka, i-exhaust niya lahat ng possible means. Mag-a-apply muna siya ng maximum tolerance. Kung pakakawalan ka man niya, nais ng Diyos na yung huling alaala mo sa Kanya ay yung tinangka ka niya na ibalik sa Kanya ng hindi lang isa, pero maraming beses na. Church, this is the God we worship. Sobrang gracious, sobrang rich in kindness, forbearance, and patience. Yung Diyos na sinasamba natin, that He will give us many chances to repent. Thank God, we have a God like Him. May Diyos tayo na gumagawa ng paraan para maibalik ang Kanyang mga tao. Even if that means kailangan niyang paluin, saktan at pahirapan ang mga ito. Yes, this might seem cruel and hard, but these are the ways of God. This is God's way para i-draw tayo pabalik sa Kanya. I-lead tayo sa repentance at sa heartily worship of Him. Ito yung paraan ng Diyos para ibalik tayo sa tamang relasyon sa Kanya. I know, marahil iba sa atin, sanay na at masyado ng pamilyar, nagsasawa na sa ganitong mga mensahe. Masyado na tayong kalus at over-familiar na marinig yung mga ganitong katotohanan. Kasi nga naman, every week na lang, ang naririnig natin sa pulpitong ito, mercy, habag, pagpapasensya ng Diyos. Brother Jose, alam ko na yan. Wala na bang iba? Pero kapatid, ano ba yung ipipreach namin? What else yung kailangan naming ipangaral? What else do you want to hear? Di ba ito naman talaga yung kailangan nating marinig araw-araw? Kailangan nating marinig araw-araw na kinahabagan lang talaga tayo at pinagpapasensyahan lang tayo ng Diyos. Araw-araw tinatangka ng Diyos na ibalik tayo kapag dumidistansya ka na sa Kanya. Ini-ignore at nagbubulag-bulagan lang talaga tayo. Hindi ko alam pero sobrang comfort sa akin nung katotohanan na ito. When I realized that God will never give up immediately sa Kanyang mga tao. That He will not let them na magpatuloy sa corrupt worship. Hindi Kanya agad susukuan. Gagawa muna siya ng mga paraan para mabalik ka lang. Mauuna mo munang sukuan yung sarili mo bago ka sukuan ng Diyos. Mauuna munang sukuan yung kapatid mo, yung mahal mo sa buhay, bago sumuko ang Diyos sa kanila. Nakita natin, di ba? Ilang beses, bukod sa mga mensahe at babala mula sa Kanyang salita, ginagamit niya yung providence para lang maibalik yung mga tao niya sa Kanya. Kung bibilangin niyo sa passage na to, halos 5 beses niyang kinilos yung providence niya. Pero baka may iba sa atin nagsasabi, Brother Jose, bakit 5 beses lang? Bakit hanggang 5 lang? And then susuko na siya.
Pero kapatid, sana imbes na makita natin yung limit ng patience niya. Una nating makita yung pagiging long-suffering niya. Imbes na itanong natin, bakit 5 beses lang niya sinubukang ibalik ang kanyang mga tao, ang itanong dapat natin, bakit may 5 beses pa? Di ba pwede namang isa na lang? Pwede namang sa una pa lang na pagkakataon na nagmatigas ka at hindi ka bumalik sa Kanya, pwede nang tumigil ang Panginoon. Pwede niya na tayong hindi habulin. Pwede na niya tayong pabayaan. Pero what broke my heart is when I realized that He could have stopped the very first time na nag-refuse tayo to Him. But He did not. Sa una pa lang, pwede na siyang tumigil. Pero hindi niya ginawa. What I don't understand, bakit ganito ka persistent ang Diyos sa mga taong persistent din na nagkakasala sa Kanya? Again, He could have brought His wrath to bear on us without any advance notice. Pwede niyang pabagsakin yung puot at galit niya para lipulin tayo, pero di niya ginawa. Alam niyo kung bakit? Kasi para sa Diyos, worth it habulin ang Kanyang mga anak. Para sa Diyos, hindi sayang i-pursue ang Kanyang mga tao. Para sa Diyos, mahalaga yung bawat kaluluwa para sa Kanya. I know, may mga taong naglalaro sa isip natin na gusto natin na bumalik sa Diyos at sa true worship of Him. Pero bago mo isipin si brother or si sister, huwag mong isipin na this message is only for those people. This message is first and foremost for you. Ang mensaheng ito hindi lang para sa kanila, pero para sa iyo unang-una. Don't tell me walang urge or you don't feel the need to return to God. Hindi masyadong nagme-make sense sa'yo yung gantong klaseng mensahe because tulad ng mga Israelites, you think you are in good terms with God. Feeling mo, hindi ka naman napapalayo sa Kanya. Bakit? Kasi regular yung attendance mo sa church. Dahil naglilingkod ka. Dahil nakikinig ka ng pangaral, nakaka-attend ka ng prayer meeting, nag-partake ka nung huling may Lord's Supper. Pero let me remind you, di ba yan yung pinakita mismo ng Israelites dito? Na pwedeng ginagawa mo pala yung mga religious duties and exercises mo, and yet, ang katotohanan, malayo pala yung puso mo sa Diyos. Don't think na nai-impress mo ang Panginoon sa numerous religious acts na ginagawa mo. Oo, naitatago mo, may facade na parang faithful ka. Hindi masyadong naaamoy yung pagiging wayward mo kapag nagmi-ministry ka. Pero tandaan mo, hindi mo maitatago yan habang buhay. Aalingasaw at aalingasaw ang kasalanang nagtatago dyan. Hindi mo madadaya ang Diyos by putting your Sunday mask tuwing Lord's Day. Mga aawit ka ng praises at ng mga hymns at gagawin mo yung ministry mo. Pero tulad ng Israelites, pagka-worship mo ng Sunday, ay ituturing mo yung kapwa mo na parang basura sa susunod na 6 na araw. I-assess natin yung sarili natin. Baka kasi tulad na tayo ng Israel na mas madali pang gawin yung mga religious acts kaysa mag-repent at mag-worship sa Panginoon. Baka tulad nila, mas gugustuhin mo pa na mag-perform ng mga ritual, ng mga ceremonial actions, magkaroon ng complete attendance, mag-tithes, kaysa magsisi at bumalik sa Panginoon. Pero kapatid, tandaan mo, alam ng Diyos kung ano talaga yung nasa puso mo at gagawa siya ng paraan para maitama at maibalik ka sa tunay na pagsamba. Even if that means na kailangan mong danasin yung mga dark providences at kahirapan sa buhay. Sana ma-realize natin na sa totoo lang, mas maganda na danasin natin yung mga yon. Mas mahirap kung hindi ka dumadanas ng pagpapalo ng Diyos at nagiging madali na sa'yo yung gumawa ng kasalanan. Mas matakot tayo kapag hinahayaan tayo ng Diyos that we are sinning successfully at hindi na kumikilos yung providence para pigilan tayo. Kasi ang pinakamatinding judgment, sabi sa Romans 1, verse 24, is when God gave up His people in the lust of their hearts to impurity. Ang pinakamatinding judgment, ang pinakamatinding paghuhusga mula sa Panginoon ay yung kapag hinahayaan ka niya na magkasala
Kaya mas mabuti na at mas gustuhin na natin na maranasan natin yung mga rebuking providences ng Diyos at ipagpasalamat natin na napaka mapagpasensya, napaka long suffering at mahabagin siya sa mga tulad natin. Buti na lang talaga hindi natin katulad ng Diyos. He is not like us. Yung kindness niya, hindi kasing slight nung kindness natin sa iba. Kung tayo lang ang Diyos, napaka-impatient na siguro natin sa mga katulad natin na makasalanan. Pero hindi. Sabi sa Scripture, our God is a relentlessly patient God. Every day, pinagtitimpian niya tayo. And yet, every day we are tempted na maging impatient sa iba. Pero ang dapat natin gawin, i-reflect natin yung patience at long suffering niya. Ito yung pinaka-logical end ng treatment ng Diyos sa atin. Na kapag pinagpapasensyahan tayo ng Diyos, ay dapat pagpapasensyahan mo rin ang iba. Hanggang tinatanggap ka ng Diyos, ay tatanggapin mo rin yung iba. Hanggat pinapatawad ka ng Diyos, dapat madali rin sa iyong patawarin ang iba. Oo, minsan nakakapagod. Mahirap magpatawad. Mahirap magtimpi. Pero tandaan mo, hindi naging mahirap sa Diyos ang pagpasensyahan at pagtimpian ka pag nasa gitna ka ng kasalanan. And alam nyo, the only reason why God is so long-suffering pagdating sa atin is because towards Christ, He is not. Kaya lang sobrang mapagpasensya ang Diyos sa atin ay dahil hindi lang siya nagpasensya kay Kristo when He became sin for us. When the Lord had laid on Him the iniquity of us all, nung naging substitute siya nating mga sinners, tayo dapat ang hindi pagpapasensyahan ng Diyos. Pero dahil binuhos niya lahat ng poot at galit niya kay Kristo, when He bare our sins on the cross, makakaasa ka, kapatid, He is patient with you now. He will be patient with you tomorrow at sa rest pa ng buhay mo because of Christ. Kaya nawa magamit yung mensahe natin ngayong hapon para maakay tayo pabalik sa Diyos at sa tunay na pagsisisi at pagsamba sa Kanya. And as a query, after all God's patient effort and prolonged work to redeem His people, what is now required of those who stubbornly refuse to return to Him? Well, makikita natin dyan, may isang nire-require yung prophet dito, that they better prepare for a divine encounter. Makikita natin dyan sa verse 12 to 13. Therefore, thus I will do to you, O Israel, because I will do this to you, prepare to meet your God, O Israel. For behold, He who forms the mountains and creates the wind, and declares to man what is his thought, who makes the morning darkness and treads on the heights of the earth, the Lord, the God of hosts, is His name. So makikita natin dito, no, after daw nung habang pagpapasensya ng Diyos sa kanyang mga tao, at dahil na rin sa patuloy na pagmamatigas ng mga ito na bumalik sa Kanya, nararapat na daw na maghanda sila. Para saan? Sa kanilang pagkikita ng Diyos. Yung prepare dyan simply means to get ready. They should get ready for the coming of the Lord. Dahil yung mga Israelites, hindi sila lumalapit sa Panginoon, well, this time, God is coming to them. Kung ayaw nilang pumunta sa Diyos, ang Diyos mismo ang pupunta to meet them. Pero wag nating isipin that this will be a pleasant meeting. Sa text natin, merong allusion that this will be a war. Na parang this will be a bloody battle. Kailangan nilang maghanda kung paano daw yung isang soldier ay naghahanda sa pag-atake ng kalaban niya. At malinaw kung sino yung a-attack sa kanila. Walang iba kundi ang Diyos mismo. This time, nag-declare na ng all-out war ang Panginoon. Yung compound name kasi na sinabi dyan sa verse 13, the Lord, the God of hosts, ay meron niyang military connotations. And it refers to the vast angelic armies ng Panginoon. Kumbaga may element ng terror sa visitation. It will be a frightening experience sa kanilang magiging meeting. Again, we have to understand na ang pagdating niya is after warning these people over and over again.
And this time, God has come to the end of His patience. This time, yung patience niya has already run out. And they were to face the judgment of God. At ang haharapin nila this time ay hindi na yung Diyos na nagtitimpi at mapagpasensya sa kanila. This time, ang haharapin nila ay ang Diyos na na-offend ng countless times. Ang ilang Diyos na ang kanyang law ay brinok at niridicule nila. Kumbaga, this time, God will spare them no longer. Haharapin nila ang Diyos who was angry with their wickedness. At na tapos na yung pagtitimpi after nung ilang beses silang tinawag, ngunit hindi nila piniling tumugon. Alam nyo, nakakatakot to dahil sinabi mismo sa Hebrews 10 verse 31 that it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. You see, dahil mas pinili nilang magmatigas at magpatuloy sa kasalanan, matapos nilang sayangin yung napakaraming pagkakataon at opportunity na binigay sa kanila ng Diyos, imbes na harapin nila ang isang maawain at mapagpasensyang Panginoon, haharapin nila ay ang kanyang puot at ang kanyang panghuhusga. And that's our point. If God's people would refuse to meet Him in repentance and in genuine worship, then they must expect to meet Him in all the terror of His judgment. Kung hindi pala natin haharapin ang Diyos sa taus-pusong pagsisisi, ang haharapin natin ay yung matinding puot niya. Kung hindi mo siya imimit sa Jerusalem, ay pupuntahan ka niya sa Bethel at sa Gilgal at dun mo haharapin yung galit at paghuhusga niya. Kung hindi natin siya haharapin ng taus-pusong pagsamba, then ang haharapin natin ay yung fully fermented at hinog na puot ng Diyos sa atin. Pinapakita dito na ang bawat isa was left with two options. It's either we will meet God in genuine worship or we will meet Him sa kanyang eternal judgment. Walang middle ground. There's nothing in between. Pero either of the two, makikita natin, it requires preparation. Ano daw yung mabigat na dahilan? Bakit kailangan ng preparation when they are meeting God? Ayon sa prophet, ang matinding dahilan is because of the greatness and the power of God. Ito yung dahilan kung bakit kailangan mag-prepare ang sino mang haharap sa Panginoon. Sabi sa verse 13, "For it is God who forms the mountains and creates the wind, and declares to man what is his thought, who makes the morning darkness and treads on the heights of the earth. The Lord, the God of hosts, is His name." Kailangan nilang maghanda dahil ang Diyos na haharapin nila ay siyang may lalang ng lahat. Ang Diyos na haharapin nila ay isang Diyos who knows everything and has the power to carry out yung kanyang will. Kailangan nilang maghanda because ang haharapin nila ay isang Diyos na nakakaalam ng kanilang mga iniisip. It is the God who has power over nature and He is the God of heaven armies. Isang Diyos na nag-rule above all. Yan yung dahilan kung bakit kailangan paghandaan ng kanyang mga tao ang kanyang pagharap sa Kanya. Dahil sa character at attribute Niya. At kung makikita natin sa Scripture, hindi nang applicable yung gantong preparation sa context ng judgment. Whenever they meet God, makikita natin sa Scripture, laging nagre-require ng preparation because of who He is. Di ba makikita natin yan sa Exodus 19, verse 10 to 15, nung imimit ng Israel ang Diyos sa Mount Sinai. Di ba, God commanded na mag-prepare sila for the first 2 days. Ni-require sila to wash their clothes, to purify themselves, at mag-set ng boundary dun sa mountain. At they even required a temporary abstinence from intimate marital relations and sexual activity within marriage. Pinapakita kasi doon that God is an awesome and perfectly holy God. Kaya kailangan nating tandaan kung sino siya at yung kanyang mga katangian. Let me tell you, you will never be prepared to meet God kung nakakalimutan mo kung sino siya. Kung you will lose sight of His character and attributes. If we forget who God is when we meet Him, hindi talaga tayo prepared
kung hindi natin alam at wala sa puso at isipan natin that He is a powerful Creator, that He is a sovereign Lord and our holy God. That's why our challenge is prepare for your next encounter with God by constantly reminding yourself of who He really is. He is a God that we should never consider lightly. Paghandaan mo yung muli mong encounter sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alaala ng character at kung sino talaga siya. Isa siyang Diyos na hindi dapat nating tratuhin lang ng basta-basta. I don't know kung kailan mo muling may encounter ang Diyos. Maybe in the next worship service or maybe on the day of your judgment na. Pero maging saan pa man yan, either of the two, kailangan mo itong paghandaan. Sana ma-realize natin na nakakahiyang isipin that we tend to prepare for many things in life. Di ba? We prepared for wedding, for exams, for job interviews, for family, for building a house. Pero pagdating sa Diyos, malimit, wala tayong ginagawang paghahanda. We make so many preparations for different things sa mundong ito, pero we have not taken into consideration na maghanda when we need to meet God. Let me ask you, sa worship ngayong araw na to, have you made any preparations to meet your God? Anong paghahanda ang ginawa mo para sa lubungin ng isang soberano na Diyos at isang makapangyarihan na manlilikha? Nakipag-reconcile ka ba? Hinanda mo ba yung sarili mo? Nag-strive ka ba for peace with everyone? Nag-pursue ka ba ng holiness before meeting God today? Or wala kang ginawa? Dahil precisely hindi mo naalala kung sino yung Diyos na imi-meet mo ngayong Lord's Day. Remember, you will meet your God. And again, yung Diyos na to is a sovereign and powerful Creator. If you forget that God is the God who forms the mountains and created the winds, then you are never prepared to meet Him. Kapag nakalimutan mo na ang Diyos na i-meet up mo tuwing worship service ay isang Diyos who knows everything and has power to do anything, then you are not prepared. You are not prepared to meet Him. Tandaan natin kung anong klaseng Diyos ang haharapin natin sa pagsamba. And don't dare nakaharap tayo ng unprepared sa Kanya. O maaaring ang iba sa atin, ang next encounter na ay yung judgment na mismo. Sabi sa Hebrews 9 verse 27, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Merong appointed day, merong appointed time and place para harapin at ma-encounter natin ang Diyos. Ang question lang is, are you prepared to meet your God? Nasa isip mo ba yung katangian at karakter niya? You will stand before the judge of all mankind one day. Are you ready to face Him? Marami sa atin, they hope they'll be ready to meet God. Yung iba sa atin, nag-a-assume na ready na sila. Yung iba, alam nilang hindi talaga sila ready. At yung iba, gustong maging ready. Pero regardless kung nasan ka doon, isa lang yung sigurado, imi-meet mo siya. Tatayo ka before Him. I'm sure, wala talaga sa atin ang prepared in the strictest and realest sense na humarap sa Panginoon. Kasi the very fact na kinumand ito, in-issue yung command na to, is that we have to acknowledge that we are not prepared. But again, may urgency. We really have to be prepared in meeting Him, whether it is worship or through judgment. Kasi either prepared ka or unprepared ka, darating siya. Hindi pwedeng i-avert yung pagdating niya. Sobrang inevitable yung may encounter natin siya. Pero ang blessing is that for Christians like us, to meet God will be a thrilling and an exciting experience. If you are in Christ, prepare to meet your God is the most precious words and wonderful words na maririnig mo. Because you know, because of Christ, you are not appointed to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Masaya tayo at excited tayo
sa punto o sa moment na to because we know that when we stand before God, there is someone who will represent us. And you will be represented by Christ with whom God is well pleased. Pero if you're not in Christ, prepare to meet your God is the most frightening words na maririnig mo. Again, you might die suddenly at pwede kang mawala dito without any advance notice. This might be your last day. Mahirap maging prepared kapag nasa kabaong ka na. Hindi ka na makakapag-prepare pag pinaglalamayan ka na. Any of us might die before 6:30 tonight. Kaya wag mong planuhin na mag-repent mamayang 7 p.m. We should return to God right now before it is too late. Do not wait until death approaches you because we know that no one knows what a day may bring. Di natin alam kung anong mangyayari bukas, even later. Kaya ang pinaka-best preparation nung wala pa kay Kristo is to have Christ in you. To have someone that will represent you before God. Ang Panginoong Jesus will prepare sinners to meet God. Kaya if you want na maging handa sa pagkikita at pagharap nyo, you need to come to the Lord Jesus Christ. We don't want God to meet us in judgment at bagsakan niya tayo ng fully fermented wrath at undiluted na galit niya sa atin. And the only way para maging prepared tayo to meet Him sa judgment day is kapag na-cover tayo ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya ano pang hinihintay mo? The only way to get and to meet God is to come to the Lord Jesus, the mediator, the one who makes it possible for us to get to God. As a conclusion, now is the time to prepare to meet God. Later, maybe too late. Kaya kung sino man yung nakakarinig ng aking tinig ngayon, seek Christ now while He may be found. Let us pray. Our gracious God, Holy Father, we admit, Panginoon, na we are really unprepared to meet You. Wala sa isip namin that what we are about, the God that we are about to meet is a God who created the heavens and the earth, the sovereign Lord, the Holy One. Wala sa isip namin na kailangan namin maghanda sa pagharap namin sa Inyo. And forgive us sa many times that we failed to read the writings on the wall, Panginoon. Di kami tumutugon sa mga warnings Mo. That's why You are giving us rebuking providences. But Lord, more than these things, Panginoon, we are so grateful na ganito ka persistent sa mga anak Mo. Para sa Iyo, worthy habulin ang mga anak Mo. Mahalaga sa Iyo yung bawat kaluluwa. And it gives us tremendous and superlative comfort na we have a God like You. Salamat, Panginoon, and help us, Lord, na maging ready to meet You, Lord, hindi lang sa Judgment Day, but even sa worship services, Panginoon, sa maraming pagkakataon that we will meet You at nandito ka sa midst namin. Lord, naman, mag-minister yung mensaheng ito. Because we know, Panginoon, na walang kasi katiyakan. We don't know what a day may bring. Panginoon, lead us to repentance and to heartily worship of Your name. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.